Walang nasa piskalya si Lolo pero mukhang may lusot pa rin siya. Ikwento mo, Carla Lim. Muling nagharap-harap sina Ana, Marie, Ella at ang kanilang lolo Antonio. Sa pagkakataong ito, hindi na sa bahay o sa kama, kundi sa piskal. Kapansin-pansin ang distansya ng magkakapatid sa kanilang lolo. Saka lang silang nagkalapit nang manumpa na ang magkakapatid. Matapos pag-aralan ng mga salaysay at ebidensya, naglabas na ng desisyon ang piskal. Si Lolo Antonio kinasuhan ng rape dahil sa ginawa niya kay Ana. Pero makakalaya si Lolo oras na makapagpiyansa ng 120,000 pesos. Ang panghihipo naman kina Ella at Marie, iimbestigahan pa ng piskal. Isang bagay na ikinadismaya ng ama ng mga bata. Gusto ko sana habang buhay na pagkabilang doon. Magano pa rin ako, gagawa pa rin ako ng another na ibang akbang hanggat maaari madiin sa kaso. May iba't ibang level ang kasong rape, kabilang na iyong puwersahang ginahasa at yung gumamit ng bagay maliban sa ari tulad ng daliri sa panggagahasa. Kapag puwersahang ginahasa, ang parusa, 40 taong kulong at di makakapagpiyansa ang sospek. Kapag katulad ng nangyari kay Ana na daliri ang ginamit, ang parusa, prisyon mayor o 6 hanggang 12 taong pagkakakulong. Pwede ring magpiyansa ang suspect. Kaya payo ng TV5 legal expert na si Attorney Mel Santa Maria sa pamilya, dagdagan ang isasambang kaso kay Lolo Antonio. Pwede pa siya mag-file ng kung ano pang mga kaso na sa tingin niya ay karapat-dapat, kamukha yung violence against children, 9262 yon. Pwede niya pang i-filean yung matandang yon. O sexual abuse or exploitation of children and other forms of abuses sa 7610. Pwede rin yon, hindi lang revised penal code. Balik sa piling ng mga kapwa preso si Lolo Antonio habang ang kanilang kaso ay iaakyat na sa Malabon RTC. Pero hanggang sa huli, ayaw pa rin niyang aminin ang krimen. Lisensya nila yun, kung ginaganto nila ako, di walang problema. Hindi bali akong makulong, basta yung sinasabi ko totoo. Carla Lim, News 5. Sa selda muna, magha-happy-happy ang isang Koreanong hindi na nga binayaran ang biniling mga alak. Sinaktan pa raw ang manager ng pinuntahang bar. Michelle Mediana, ikwento mo. Watch out on Jay. No problem. Lasing na lasing ang Koreanong si Yong Kim at tila walang kaide-ideya kung bakit nasa presinto siya sa Las Piñas kaninang madaling araw. Pero ayon sa nagre-reklamong assistant manager ng KTV bar sa Zapote Road, bukod sa hindi na nagbayad ng 4,000 bill, sinaktan pa siya ni Kim. Puro palyado credit card daw ang binigay ng suspect. Walang laman na cash yung wallet, kundi puro credit card. Yung credit card naman, card error. Ilang beses namin swipe. Nagpumilit daw lumabas ng bar ang suspect at nang pigilan, ipinangsampal pa raw nito sa mukha ng assistant manager ang hindi binayarang bill. Ginawa niya, kinuha yung bill, nilamutak niya bago niya sinarado sa lalagyan ng bill namin, sabay hampas sa mukha ko. Ginawa ng guest, gustong lumabas, yung guest namin na yan na laseng, gustong lumabas, hinila niya ako sa sa braso, tinulak niya ako, sob-sob ako sa sopa. Pero ang suspect, mukhang di naman maintindihan na di tinatanggap ang credit card niya. No, I have many money. I have. This is my money. I want to go outside because they closed for me. Why? That's why. Kahit ano pang paliwanag, himas rehas ang suspect, nakakasuhan ng estafa at ng physical injury. Michelle Mediana, News 5. Magmotor ay di biro, ang peligro ay di malayo, lalo't delikado, baka di ka makatayo. Pero may eksperto, heto, tingnan niyo po. May helmet man sila kapatid, biyahe pa rin, mapanganib. Umupo sa hangin, headstand sa manubela. Mataas na pangarap. Eto matindi ang paglindag sa 3 bus na malalaki. Wow! Direk! Paki-replay!
tunay nga! Kung pagmamaneho mo, ganyan ka malastik, sa EDSA, ligtas ka na sa traffic! Trivia time na tayo naman! Motorcycle! Most expensive po ito! Pinakamahal talaga! Alam niyo ba kung ano ito? Ito ay ang Dodge Tomahawk V10 Superbike! Gawa ito sa Daimler Chrysler. Ang presyo, tumataginting na $550,000 lang naman o katumbas ng halos 23.63 million pesos! Wow! Ang ganda! Anyway, by the way, may paalala po ako. Kung kayo'y taong mabilis magpatakbo ng motor sa highway, siguraduhin nyo lang na hindi kayo abutan ng LTO at MMDA. Ito pa rin po si Makata, nagbibigay naman ng informasyon, edukasyon, leksyon, dito lang sa aksyon. Susunod sa aksyon, ang unang pagharap sa media ng pamilya ni Batain. Balikan na ang mga huling sandali ni Sally Ordinario Villanueva, kapiling ang kanyang pamilya. Pagmimina sa Paracale, Camarines Norte na panahon pa ng Kastila nagsimula ng bantanga sa kalikasan doon. At Jaja Padilla may mensahe para kay Dolphy. Has been expanding and is exploring who can best help in managing certain risks to our business. We are delighted there are professional insurance brokers here, just like in the UK. Our board is most impressed by your being the largest all-Filipino broker and that you offer a highly professional approach for your clients. Yes, we will do a risk audit. Our risk engineers and account managers will, number 1, help identify exposures. Number 2, measure these exposures. Number 3, suggest ways to minimize or avoid them. And number 4, present choices in ways to absorb loss if it occurs. Yes, absolutely. Insurance will be your last resort. Here's our card. Mama